Ayan, good morning po sa inyong mga kasubscriber. Ito po si Kasen Don, ang inyong kasama kaagapay kasanggan dulo. Samahan niyo po muna ako muli na mag-travel at maghahanap tayo ng lugar na pwede nating puntahan para may pang-upload po tayo. Ilang araw na po akong hindi nakakapag travel simula nung mag-abroad magkaroon ng bagyo po. Kaya tara, samahan niyo po ako at tayo ay pupunta ng bayan ng Indang, Cavite. Ayan, nakasakay na po tayo at pupuntahan po natin ang lugar ng Indang, Cavite na kung saan ay marami pong mga lugar dyan na magaganda. So narito pa po tayo sa Barangay San Agustin, sakop po ng bayan ng Dasmariñas, Cavite. Medyo maluwag naman po yung biyahe. So siguro aabutin po tayo ng halos mga mahigit kalahating oras bago po tayo makarating diyan sa transport terminal ng Indang, Cavite. Dito po tayo madalas biyahe. Dito po madalas dumaan yung biyahe pag pupunta po sa Indang, Cavite, Tracy, or Naik. So pasensya na po at nag-commute lang po tayo. Wala pa po kasi tayong sariling services. Wala rin tayong bike or motor. Kasi ayaw rin naman akong ibilin ng aking anak dahil nung isang araw ay may nangyayaring aksidente at isang senior. Kaya sabi sa akin, Papa, wag na kayong mag-bike. So at may na-aksidente nung isang araw. Kaya tuluyan na siguro hindi na ako makakapag gamit ng mga services. So, tiis muna po sa pa-commute. Yun nga lang po, mahirap talaga pag mag-commute ka. So, talagang budget po. So, katulad ko, nagsisimula pa naman po tayo, wala pa po tayong kita sa pag-awaway, bago pa lang tayo. Pa 5 months pa lang po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa Indang Transport Terminal at maghahanap tayo ng e-bike dyan. E-bike po ang sinasakyan dyan papunta dyan sa mga beach. So ang pupuntahan po natin ay itong Pilomina Spring Nature. At ayan, habang bibiyahe ay nagkwentuhan kami ng aming driver. So overvoice ko na lang po at marami pong nasagap na mga music. Iwas po tayo sa copyright. So napakahirap pong makopyright. Kaya nag-overvoice na lang po tayo para maiwasan po natin yung mga sagap. Sa pulso kasi hindi maiwasan, lalo na pag maraming mga tao. May mga nasasagap po tayo yung music. So ni-review ko kanina ito, so ni-relive ko na lang uli kasi ang dami pong nasagap na music. Kaya pasensya na po sa mga viewers ko kung i-relive ko muli po to. Ayan, nasa bahagi pa rin tayo ng Indang, Cavite. So hindi lang ho natin sure kung anong barangay ito. So ang pupuntahan po natin ay ang barangay kay Tambog, kung saan ay naroon po ang located ng
Pilomena Spring Nature Beach Resorts. So dito po sa Indang, napakarami pong mga magagandang ilog at proud ako sa mga taga-Indang dahil naingatan nila yung mga kailugan dito, yung mga falls. Lahat po ng aking mga upload video for nature ay galing po dito sa bayan ng Indang, Cavite at Trece Martires, Amadillo at sa Silang. Diyan lang po umiikot yung ating mga upload video. So tayo po ay daily life vlog and travel to explore each place. Kaya ganito po yung niche natin. So pinipilit po natin kahit wala tayong sariling service ay makapag-share sa ating mga subscriber ng magagandang tanawin. Ayan, hanggat kaya po natin. Sasaliksik po tayo ng magagandang tanawin para maibahagi po sa inyo. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin at bago pang nanonood, ako po si Kasen Don. Ayan, wala pa po tayong 1K subscriber, bago pa lang po. Kaya kayo po yung pag-asa ko. So, wala pa rin tayong mga maayos na gamit, wala pa tayong yung drone, wala pa tayong mga camera. Bali, cellphone lang po yung ating ginagamit. Ayan, ito po ay nasa bahagi na ng Serca-Banaba. Yung mga nakikita po natin dyan na mga tindahan ng mga prutas. So, ayan. Yan po nga tuloy na yan. Papasok na po yan ng Serca-Banaba, Indang, Cavite. Ayan. So, papasok na po tayo ng barangay kay Tambug. Ayan. Kung saan ay ito yung lugar na ating pupuntahan. Dito po located yung Pilomena Spring Nature Beach Resort. So, sa mga kapwa rin natin, mga vlogger, nakita ko po ang Pilomena Resort na ito at nainganyo po ako na aking pasyalan. Kaya nga ngayong araw na ito ay well decided to go the area. At tingnan nga natin kung ano nga bang mayroon ang Pilomena Spring Nature. So, ayan, tuloy-tuloy po tayo at maganda naman po yung panahon ngayon at nakibagay. So, bago po ako makalimot, paki-subscribe lang po dyan sa ibaba, si Kasen Don. Paki-like, paki-subscribe kung naibigan nyo ang ating mga video. At watch na rin po yung mga dati natin at mga lumang upload na video. Ayan, dito na po tayo sa Pilomena Spring. Ayan, ito po yung ating pupuntahan. Napakaganda po nung entrada, napakalinis. So, tingnan po natin kung ano nga pong mayroon sa loob. Ayan. At ako po ay nagagalak na sa muling pagkakataon ay narating ko ang lugar na ito. Nakakarating po ako sa lugar na ito, pero itong Pilomenang ito ay nadadaanan ko pa lang lagi. So kaya sabi ko nga ay pasyalan ko nga ngayong araw na ito. Medyo may kalayuan po dun sa entrada ng Pilomena, yung lugar ng Pilomena Spring Nature.
So, papasok tayo ngayon dyan sa loob. So, napakaganda po nung daan, maluwag. So, mas maluwag pa doon sa mga kalsadang dinadaanan natin. Palibasa, private to eh. So, alaga. Ayan, medyo malinis yung paligid. Nakikita po natin yung mga punong kahoy. May pailail lang mga demotor na galing sa loob na nasasalubong natin. Marami na rin po tayong na-upload na video. Siguro po itong video ito ay pang 137 na po. Pero bago pa nga po tayo. So, nag-start lang po tayo ng January 5, 2025. Ayan, napakaganda po ng paligid. Talagang tahimik na tahimik po. Bagay na bagay po ito sa mga gustong gawing camping site ang lugar na ito. Mga friends, family at mga tropa. Ayan, nakakatakot. May doggy tayo nasa loob. Buti na lang mabait yung doggy. Ito na po siguro yung tapat ng entrada ng Pilumina na kasi may nakikita na tayo. Yan. Maganda nga po yung entrada, malinis at wala tayong makikita ganong mga kalat-kalat. So, talagang alaga ang lugar na ito. So, napakaganda pong pasyalan. So, iikot lang po natin yung camera. Nakita ko na po yung entrance, yung entrada para magbayad. So, ayan. Ito na po yung bayaran, pay. Yan. So, babasahin muna natin yung mga nakalagay dito. Ayan. 200 ang entrance fee. So, kung 2 hanggang 5 tao ay 700. Kung 6 hanggang 10 ay aabutin ng 1,000. So, depende nga pala sa dami. Kung aabot po kayo ng 11 to 12, so aabot po kayo ng 1,200 ang babayaran. Yan po ay sa cottage. Pero yung sa room, kung kayo ay uupan ng bahay, kung overnight kayo, so 3,500 kung 2 to 5 person. Ayan. At ang pinakamataas ay 6,000 ba gano'n. Depende kung ilang tao po kayo. Ayan. Ayan, nag-inquiry na po ako dun sa cashier. At may ginagawa pa lang. Lawak po ng paligid ng Pilumina. Makikita nyo, napaka ganda at may kaayusan. Bukod yung mga
parking area. So napakalawak na parking area dito. Ayan, nag-inquiry na po ako at maya-maya ay lalabas na dyan yung cashier. So magbabayad na po tayo. Ayan na po, may ibinigay na sa akin yung cashier. Nag-inquiry na po tayo at nagpaalam ako na kung pwede sana ay yung entrance fee lang kasi wala naman po akong kasama. Iikot lang ako at ako yung magbablog. So, ang sagot niya ay itatanong pa daw dun sa may-ari kung papayag. Kaya ayan, makikita natin na pumasok at kakayos. Ayun, nagpaalam po tayo. So mahirap din po yung hindi tayo nagpapaalam, baka mamaya masita tayo pag nasa loob na. Ayan, at sa wagas po ay pinayagan po tayo na mag-vlog sa loob at hindi na ako siningil sa cottage dahil hindi naman po tayo mag-i-stay ng matagal. So sabi ko na lang sa may-ari ay pag nagutom ako ay bibili na lang ako. Kasi marami po silang kainan sa loob. Ayan, ito po yung entrada. Ayan. Ayan. So ito yung cashier na nakausap natin. Ayan. Ayaw niya siyang magpakita. So nire-respeto naman natin. So, sabi ko, yun naman ho yung nasa roles ko kung ay hindi natin kinunan ng focus kasi bawal po yun sa rules eh. Kaya mapapansin po natin dito, may mga tao po dito kaya lang iniiwasan po natin may mahagip po tayo ng mga tao kasi sa bagong rules ngayon kailangan pag may nakunan kang tao ay dapat ay naka-blurred o kaya kung nakunan mo man dapat ay may consent yung tao. So para iwas po tayo sa restriction or violation. Ayan. Philomena Spring. Ayan. So magaganda po yung mga cottage nila. Yan po mga ganyan. Mga cottage lang po yan. So ito po yung pinaka receptionist nila kapag gusto mo mag-relax. Ayan. Ayan po yung kanilang tawag ito, yung swimming pool. Ayan. Doon po sa baba, may naliligo. Kaya hindi na po natin ibinaba yung camera natin kasi baka po matutukan. So may naliligo po doon sa kabila. Kaya hindi na ho natin tinutukan. Gaganda ng mga halaman dito. Ayan. So alagang-alaga po. Ayan, sinisimula na po natin ikutin. Ito po yung nakikita nyo, yan po yung pinaka-restaurant. At nililibot po natin dahan-dahan yung lugar. So malawak po kasi yun, nakakalito. Pag narito ka, hindi mo alam kung saan ka magsisimulang pumunta sa lawak po. At magaganda talaga yung lugar. So ayan, kanya nga lang mo ay pinipili po natin yung mga lugar na walang tao. Buti na lang po at nang ako'y pumunta ngayon ay kukunti pa yung tao. Maya-maya daw ay marami ng tao. So maaga po ako nakarating dito. Napakaganda po ng mga halaman sa mata natin. Talagang nakaka-relax po. So may mga indoor plants sila, may mga
alagang mga halaman talaga sila rito. Indoor plant. Ayan. Ayan, dito po tayo titingnan natin yung anong meron dito sa lugar na ito. Ayan. Ayan po yung bahagi ng kanilang restaurant. Kung gusto nyong mag-order, so dyan lang po kayo pupunta. So, malawak. At andyan yung mga cottage nila yan. Ayan, may mga iba-ibang laki. May pang 10, may pang 12, may pang 17, may pang 20. Mga individual cottage yan na hiwa-hiwanay. So, mamimili po kayo riyan kung alin ang gusto nyo. Marami kayong pagpipiliin dyan. So, ito mga kakasa dito, mga 5, mga 10, ganyan. 15, 12, ayan. Depende sa mga dala ninyo. Minsan pag maraming mga dala, ang nakakaskip dyan yung mga bag, mga dalang pagkain. Ayan. Ayun nga po, talagang sa bagong rules ngayon, bawal talaga yung may makuhaan ka ng mga mukha. Kinakailangan i-blurred mo. So, pwede rin naman kung may pahintulot, magpapaalam ka kung may kung papayag yung tao. Kamukha dito sa may-ari dito, pumayag naman sila na kunan ko yung mga bagay dito. So, pero may mga nakikita tayong mga tao, pinipilit natin na hindi po natin matamaan ng ating camera, iniiwasan po natin. So, ayan, napakaganda po ng lugar. Kayo po kung nagpaplano na pumunta dito, dahil napakadali pong puntahan ang Pilumina Spring Nature. So, sakay lang kayo ng bayahing Indang. So, makikita ninyo doon yung Indang Transport. At doon kayo sumakay. Ayan. Sabihin lang nyo sa Pilumina Spring Nature kayo dalahin at doon kayo dito kayo dadala. Ayan, may swimming pool dito na wala pa hong tubig. Sabi kasi nung may-ari, pag walang ganong tao, so pinapahinga nila ito. So, hindi nila nilalagyan ng tubig. So, pag mayroon ng mga tao, yung kailangan na gamitin sa kanila, nilalagyan para yung tubig daw ay very fresh. Ayan. Yan po yung mga cottage dito, mga individual cottage. Ayan. Po doon sa taas, yung mga room. So, pwede kang, kung mga gagawin mong camping site ito, ayun, mayroon po sa taas na mga bahay talaga. Pero iba po ang bayaran doon. Ito lang pong mga ganyan, yan po yung mga cottage lang. Yung halimbawa, kakain kayo, may mga dala kayong gamit. Yan po yan yung tinatawag na room. So, yung ganyan yata kalaki, inaabot yata ng 3.5, nakalagay ng 3.5. So, hindi lang naging klaro kung yung 3.5 na yun ay kung overnight lang. So, ayan po, makikita po natin na bago pa lang nilalagyan nila ng tubig. Ayan. So, pero maganda po yung swimming pool, mataas. Siguro mga 5 feet or hihigit pa. So, at doon po sa baba, makikita nyo yung magagandang tanawin dyan. Ayan, nakikita na natin yung mga pispa nila. May mga alaga silang mga
isda. Ayan. Doon sa baba po yan, makikita natin yung bahagi ng Pilomena Spring Nature. Ayan. Ayan po yung kanilang mga fish pond, yung mga nilagyan nila ng mga isda, yung mga inaalagaan sa aquarium. Ayan, dyan po natin makikita. Ayan po. Ayan po, hindi ko na lang ganong ginamitan ng para pumusyaw. Talagang pinilit ko pong maging natural yung pagkuha ng ating natural, yung ating video. Wala pong daya, natural lang po yung ating ginawang pagkuha sa ating pagbibideo ngayon. Ayan. So para maipakita natin yung totoong kagandahan ng Pilomena. Ayan. So napakaganda po. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Punta na ho kayo dito kung kayo ay naghahanap din lang ng lugar na tahimik, kasama nyo ang inyong pamilya. Ayan. So yan, nakikita nyo ang dikit-dikit na ang daming mga cottage. So may mga halaman. Kaya kapag tumindi po yung init, hindi nyo mararamdaman ang init ng panahon dahil nga sa napapalibutan ng mga halaman at mga puno ang lugar na ito. Ayan, pupuntahan po natin yung natanaw natin kanina sa itaas na pispan. Dito po yan nakapwesto diyan, nakaposisyon yan. Ayan. Kaya lang mali yata po yung aking na pasukan. Medyo maliit yung aapakan mo. Ayan. Kapag medyo na out of balance ka, ay pwede ka pong malaglag sa ibaba. So yan po yung pispan na natatamaan natin na kanina ng ating camera. So mamaya po iikot po tayo doon. Dito po tayo sa may bahagi pa ng gawing nagpakaliwa tayo. So mamaya magpapakanan tayo. Ayan, buhay na buhay po yung sariwang hangin dito. Kahit medyo kumakagat na po yung init. So mga mag-aalas, ano bang oras ako nakarating dito? Nanay na yata ako nakarating dito or 10. Kasi umalis ako sa bahay sa amin sa Dasma ay mga 7:24 po ako umalis. Medyo matagal din po yung biyahe, tapos yung pagsakay matagal din. Yan yung mga alaga po nilang mga isda dito na tamaan natin ng camera kanina dun sa itaas. Kala ko ay patay, yung pala may mga karakter ang isda na parang nagpapahiga-higa sila, parang ganyan. Talagang karakteristik pala ng isda ang ganon, yung parang higa-higa. Pagkamalan mo na siya ay patay na. Pero hindi pala buhay pa kasi gumagalaw yan. So ayan, napakaganda pong tingnan ng mga isda na lumalangoy dito sa fish pond. Kagaganda rin po ng mga halaman. So nakakatagdag ng lamig at lilim sa paligid na ito. Ayan, dito nga lang po sa dadaanan mo medyo ingat-ingat kayo kasi
medyo madulas. Kasi ang isang semento kapag natagalan na nababara ng tubig at nagkaroon ng parang lumot, so madulas po yan, kaya ingat-ingat po. Sa mga pupunta dito, ingat-ingat, baka madulas. Ako'y nadulas na sa ganyang bahagi. So basta may lumot-lumot, lalo na yung sapatos nyo pag wala akong yung parang guhit-guhit sa baba, delikado po. Ayan, ito po yung bahagi pa rin ng Pilomena dito sa Pilomena Spring Nature na matatagpuan po natin sa Barangay Kaytambog, Indang, Cavite. Ayan. Di ko lang ho na itanong yung pangalan ng may-ari. Kasi kanina gusto kong interviewin, kaso mo doon sa Kaser. Naitanong ko na kaalis lang daw. So, pero nakausap ko kanina kasi nga nagmamadali siya at pumayag siya. So, kaya lang kalimutan kong itanong yung pangalan. So, yan po yung mga nasa taas. Ayan. At kitang-kita dito sa ibaba. Dito ako sa ibaba. Ayan. Ayan, medyo hahapuin ka talaga sa paglalakad. Sa sobrang laki po ng lugar dito. So, pinili ko pa nga lang ho yung pinupuntahan ko kasi nga may mga lugar na maraming tao, may mga nagkakantahan, kaya so minute ko na lang at nag voice over na lang ako para maiwasan po natin yung copyright. So ito po yung gustong-gusto kong lugar, yung may mga puno na talagang malalabay, kaya daman-dama mo yung lamig. Ayan. Ayan. So, ayan, lalabas na po tayo dito sa lugar na ito at ayan, titingnan natin yung kung saan tayo dadaan dito. Ayan, dito po tayo. Ayan, may tulay tayong nakita. So, titingnan natin yung may nakita akong ilog. Titingnan natin yung mahaba yung ilog na yan. Nakikita ko dun sa ibaba. So, titingnan po natin dito sa malapitan. Ayan. Puntahan natin na lugar na ito. Ayan, medyo okay naman yung tulay. Medyo matibay kasi bakal to eh. Hindi basta-basta. Maganda yung pagkakagawa. Ayan po yung ilog, makikita natin yung pinaka-river falls nila. So, may bahay. Ayan. Yung bahay na yun, isa sa mga pwede ninyong arkilahin kapag kayo ay mag-overnight dito. Yan po ang pinaka-ilog nila dito. Ayan. So, pwede ka diyang bumaba. So, hindi lang po tayo bumaba dun sa baba kasi nga ang habol lang po natin ay purpose lang po natin ay mag-vlog, hindi po maligo. Ayan. So, napakalinaw po nung tubig, kaya nang medyo galing nga daw sa bagyo, kaya medyo yung tubig ay bumabaw. Ayan. Yan, kitang-kita natin yung magagandang mga puno dito.
Ayan, napakaganda po. Ito po ang kabuuan ng paligid ng Pilumina na pinuntahan natin ngayong araw na ito. Ayan. So, ayan. So, babalik na po tayo doon sa pinanggalingan natin at pupuntahan ko po yung natanaw ko na parang isang tulay na yung umuuga, yung gumagalaw. So, na ang tanging depensa lang ay yung malalaking kable. Ayan. Ayan, nadaanan po natin uli yung ilang mga cottage dito na wala naman pong mga laman. Kasi nga maaga pa po yung pagpunta natin. Inagaan ko nga po para hindi po tayo makaabot sa mga maraming tao. Ayan po yung sinasabi natin na tulay na napakadelikadong, para sa akin po delikadong tawiran kasi gumagalaw siya, umuuga. Ayan. So, yan lang po yung kung kaya ko tulayin hanggang sa dulo. Try ko kung kaya kong makarating sa dulo. Ayan. Yan lang po, yung mga kable lang mo. Yan lang ang dumidipinsa dun sa tulay. Tapos, may mga kawayan na pahalang na ganyan. So, malalim din po ito kung ikaw ay malalaglag. Sa taas ay medyo wag naman po sana yan paglalagyan kayo. Yan. Pero hindi naman. Siniguro ng management yan na kahit umuuga-uga yan ay hindi mapanganib sa mga gustong dadaan dito. So, napanood ko lang po ito sa isang vlogger, kay Vlogger Said. At nainganyo ako. Sabi ko nga, puntang ko nga rin yan, sabi ko. Ayan. So, ayan, nasa gitna na po ako, pero galaw na, grabe po yung galaw. Ayan, makikita nyo. So, tapos hawak ko rin yung camera, kaya hindi ako basta makakilos. Gradual yung kilos ko dahan-dahan hanggang sa makarating tayo sa dulo. Ayan. Ay, salamat at nakarating po tayo sa pinakadulo. Salamat at ayan po yung nakikita ninyo yung acting tinawid na tulay talagang kapag madingasing ka, ano ba yan, yung matatakotin ka, hindi ka basta makapatulay dyan. Kasi grabing galaw ng tulay kapag naroon ka sa kwan, ibabalansin mo yung katawan mo. Ayan, akyat po tayo dito sa taas at meron daw ditong mga magaganda makikita. Tingnan nga natin kung anong meron. Medyo may katarikan lang yung ating akyatin. Ayan po, ayan. So, sanay naman po tayo na sa mga ganito ay hindi lang first time natin na mapasabak sa ganitong ahonan. Marami na tayong napuntahan ng mga beach, mga resort, mga river, mga falls, ang California Brace, Antipolo Brace, Mayang Falls, Minas Falls, ayan, mga St. Anthony Falls, ayan, Palsihingin Falls, puro mga ahonin po yan. Kaya, dahil yun po nga ang ating nest, yung mga love nature, so maibahagi natin sa mga tao. Sanay na po tayo na hindi lang ito first time natin nakapunta sa mga ganitong liblib na lugar. Ayan, may mga kabayo po tayong nakuna ng ating camera. So, pero tumakbo. Pero mababait naman po sila. Talagang alaga rin niya mga kabayong yan.
So, may mga pungapong. Alam niyo po ba yung pungapong na yan ay ginugulay po yan parang gabi. Yung pack lang po niyan ay binabalatan. At pag binalatan niyo yan, so gagatanin niyo yan. Ayan po yung mga kabayo na nanginginain dito. So malawak po yung lugar at mukhang ito nga ay i-develop pa nila. Lalagyan pa nila ng mga iba pang mga pwede nilang ilagay na mga hayop. So nakausap ko yung kaser doon na so under construction pa rin ito. Marami pa rin i-develop daw. Pero maganda siya, yan, maganda. Sulit na sulit po yung 200 pesos nyo na entrance fee nyo plus yung kung magkano yung babayaran ninyong cottage. Depende nga po sa kung ilang kayo. Basta kung 2 hanggang 5 ay mga 700 po kayo. Kung aabot kayo sa 7, mga abutin kayo ng 1,000, may ito 1,2. Ayan, iikot na po tayo, babalik na po tayo dun sa ating pinanggalingan. So, ayan, mga kubo-kubo nila dito. Siguro, ito ay ginagawa nila para maging pahingahan. So, kasi nung ako ay nasa probinsya din namin, may mga kubo-kubo rin kami na ginawa para nga pag mga tanghali, mga ganitong katindihan ng init. So, may masisilungan kayo. Ayan, pahingahan nila. So, ayan. Yan po yung natatanaw natin. Yung po yung pinanggalingan ko kanina doon sa unang bahagi ng lugar na ito ng Pilumina Beach Resorts. Ayan, napakalawak pala. Ayon po doon sa napagtanungan ko, isa sa mga kontraktor yata doon. Nasa kulang-kulang daw po na 40 hectares. So, di ibig sabihin mga 39.5 ito, ganun. Parang kulang daw sa 40 hectares. So, ayan. Ayan, ang ganda po nung lugar. May mga bundok-bundok. Ayan, napakaganda po ng lugar. So, mayroon po akong nakitang halaman dito, pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero ayon sa iba, ito raw yung sinasabi na miracle fruit. Ayan po. So, nakakahawig po siya ng granada. So, hindi ko sure kung anong tawag dito. Pero ito daw yung tinatawag nila na miracle fruit. So, hindi ko alam kung anong sikreto ng prutas na ito. Bakit tinawag nila na miracle fruit? Baka nakakagaling ng mga karamdaman. Ayan. So, nagandahan po ako kaya pinukusan ko yung ilang mga prutas, mga bunga. Ayan. So, may ayan, hawakan ko. Ayan. So, dama ko yung hitik at punong-puno na laman niya dun sa loob, kaya nahawakan ko. So, kaya lang hindi natin alam paano yan kainin. Hindi natin alam kung hinog na yan o ano. So, ayan, iiwanan na po natin itong lugar na ito at may mataas pa dito. Akit po tayo. Ayan. Akit pa po tayo doon sa itaas. Ayan, titingnan po natin yung itaas. Ayan, paakyat na po tayo sa itaas. Ayan. Sa pinakahuling taas. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito.
Ayan, medyo may katarikan din at yung hagdan medyo napupuno ng mga nalaglag na mga dahon tapos medyo natuyo na. Ayan, ito pala yung lugar. Maganda po yung lugar at mukhang may mga ginagamit pa ditong pampapatag ng lupa. Ayan, ganda po ng lugar. Ayan. So, ayan, daming mga pabo, gansa yata yan, mga manok. May mga alagang hayop sila dito, iba-iba. Yan, manok, parang gansa yata yung tawag na iba. Ayan, mga gansa yata dyan. Pabo. Pabo or gansa. So, dito po sa lugar na ito, puro mga hayop ang inilagay nila. So, ayan. So, may mga manok. Ayan, puro mga manok ito. So, yung mga malalaking manok. Ayan, may mga ostrich po dito, yung malalaking ibon. Yung mga bahagi yan ng pamilya na yung mga ibon, pinakamalaking ibon. So parang pag kinatay daw po yan, parang ang laman niya ay karning baka. So pero hindi pa ako nakakatikim niyan. Masarap daw sabi ng iba. Kaya lang medyo may kamahalan po yung karne niyan kasi nga bihira ang nag-aalaga dito niyan sa Pilipinas. Yan, napakaraming mga ostrich na mga alaga dito. Yan. So, yan, may mga, ano yan, pabo rin yata. Chinese pabo yata. Yan, mga itik, mga pabo. So, yan, may nakikita tayo ditong mga bupalo. Philippine bupalo ang tawag dyan. So, magkaiba ho kasi yung kalabaw. Yung kalabaw ay diretso yung kanyang sungay. Ito medyo baloktot eh. So, yun ho ang differences ng Philippine Carabao at Philippine Buffalo. Sa kadalasan sa Philippine Buffalo, may maliliit ang tainga. So, yung mga Carabao ay diretso yung sungay tapos malalapad ang kanilang mga tainga. Yun ho ang pagkakaiba. So, ayan. At siguro dito tayo mag-e-end pagkatapos nating don't forget po, kalimutang mag-subscribe sa atin pong channel. Ayan, may mga ibang hayop pa tayong nakikita dito. Ano ba yan? Ayan, may Duncan dito. Parang maliit pong kabayo. Duncan ba ang tawag doon? So please like and follow and subscribe po. Si Cousin Don po to. Ayan, nakakita po natin may ilang mga alaga dito na mga Duncan. Ayan. So, lalapitan natin.
So ayan, siguro dito tayo tatapos habang nilalapitan natin yung Duncan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan nyo po ang ating mga video. Ayan. Pero huwag po nyo akong kalimutan. Si Kasendon po to. Ayan. Yan po ang mga Duncan dito. Babait po siya, lumapit pa sa atin. Thank you for watching po sa inyo. Ayan. Ayan. Thank you po sa inyo. Sa pamamagitan ng video ito, nakasama natin ang ilang mga Duncan. Thank you once again for watching to all my subscriber. Maraming salamat niyo po at abangan nyo ang aking mga video. Ito po ang inyong kasama kasangga hanggang dulo, si Kasendon po. Ayan. Sa pamamagitan ng aking kasamang si Dangke. Ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ayan, ang babait po nila at nilapitan pa ako. At parang sinasabi na magandang araw po sa iyo, Kasendon. Ayan, muli po, maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli. Bye-bye and thank you for watching again. Ayan, thank you po. Ayan. Salamat po muli sa inyong lahat. Ayan, si Kasendon po ito ang